Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ay meron pong isang kilalang analyst ang nakapag-identify sa ito po ay isang alleged na XRP manipulation. Yung parang minamanipulate or kinokontrol daw po yung market price na XRP. At nakita daw po niya ito sa isang nabuong candlestick dahil sa nagkaroon ito ng 7% na pagbagsak sa 1-hour chart time frame. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Marami pong nagsasabi na may nagmamanipulate daw po or manipulated daw po ang market ni XRP. Kasi halos lahat ng mga altcoins ay nagsisiakyatan. Samantalang si XRP ay wala, matamlay at hindi gumagalaw. Kaya maraming mga nagsasabi or hindi po nila maiwasan na pumasok sa kanilang isipan na may nagmamanipulate or nagsusuppress sa market price ni XRP. Kaya ayan, sabi po rito, market analyst Egrag is convinced XRP is battling price manipulation, citing an unusual price drop that saw it crash by more than 7% below 60 cent in 1 hour. Kaya yan po, si Ginoong Egrag. Yan, ilang beses na rin po natin nako-content yung kanyang mga technical analysis dito. Ayan, at siya daw po ay na-convince or naniniwala po siya na si XRP ay nakikipaglaban sa isang price manipulation. Ayan, gustong umangat ni XRP pero sinusuppress po ng mga manipulators na para hindi ito makaangat. Kaya sabi rito ay nakita pa niya na nagkaroon ng price drop sa 1-hour chart time frame si XRP ng higit 7%. Kaya tinawag po niya yung pagbagsak na ito na unusual price drop. Yan, hindi kakaiba. Kaya ayan, the analyst pointed out this price crash while presenting an update to an earlier report, calling that last month Egrag highlighted a descending channel on the 4-hour chart, noting that XRP had broken out of the channel and could drop further to retest the upper trend line of the channel. Kaya yan po yung kanyang previous na binigay na analysis. Yan, binigay na analysis po ni Ginoong Egrag yung tungkol po sa descending channel kung saan ay nagkaroon po ng breakout sa ibabaw na trend po nito, trend line niya. At sinabi po niya na magkakaroon muna ito ng retest sa nabasag na upper trend line bago ito magpatuloy sa kanyang pag-akyat. XRP inverse head and shoulders. Ayan, ito na rin yung nabuong pattern na head and shoulders. According to him, this drop should serve as a positive development, resulting in the formation of a potential inverse head and shoulder structures. For the uninitiated, an inverse head and shoulder pattern typically signals a reversal of a downtrend, suggesting a shift from bearish to bullish momentum. Kaya yung pagbagsak raw ito ni XRP or yung kanyang magiging retest ay ito raw po yung kukumpleto sa head and shoulder pattern. Sa mga hindi po nakakaalam, ang head and shoulder pattern ay isa po itong reversal signal. Mula sa pabagsak na market direction, ay ito na po ay magbabago ng upward trend direction. Kaya bullish momentum po ang magiging resulta nito kapag nabuo ang head and shoulder na pattern. Egrag has been monitoring the potential formation of this pattern since November 24. As of December 3, the projected drop materialized, but XRP did not retest the upper trend line of the descending channel with full conviction, having held up well at the 0.5943 support. Kaya yun nga lang, ang parang naging issue rito ay hindi po nagkaroon ng gaanong retest dito sa upper trend line ng descending channel. Kaya despite this development, the inverse head and shoulder pattern took shape owing to the price drop. Citing the bullish structure, Egrag predicted that XRP could breach the resistance point of 62.89 to extend its bullish momentum.
Ayan, to extend its bullish momentum. The analysts set targets of 70 cents to 73 cents. Kaya yan, nabuo na po. Nagkaroon na po ng development ang head and shoulder pattern. Kaya yan, ang prediction ni EGRAG ay posible pong mabasag ni XRP ang resistance dito sa 0.6289. At ang posibleng target po na sinet ni Ginoong EGRAG dito ay ang 70 cents hanggang 73 cents. Alleged price manipulation. Nonetheless, in his most recent update on XRP's price movements, EGRAG identified a sharp decline in the asset's price, calling attention to the unusual 4-hour candlestick. The analyst asserted that the drop was due to price manipulation. Kaya yan, yung pagbagsak daw ni XRP ay mukhang dulot daw po ito ng price manipulation. Ayan, ito po yung kanyang chart. Ayan, nakikita po natin dito na ayan yung mga targets, possible targets na sinet ni Ginoong EGRAG. Ayan, nasa 70 cents to 73 cents. Kaya ayan, yung dito po sa 4-hour chart time frame po ito, nakita po niya yung nabuong bearish candlestick dito. Yan ang haba ng kanyang pantusok, yung kanyang karayom. At sinasabi po niya na dulot po ito ng price manipulation. Yan, price manipulation candle po yan. EGRAG's assertion syncs with the sentiment within the broader XRP community. Interestingly, most community figures have vehemently contested that XRP's price is a subject of manipulation from entities looking to benefit from the low value. Kaya yan. Marami po kasing nagsasabi. Yan, halos karamihan po ng mga kilalang tao or individual sa community ng XRP ay nagsasabi na ang market price ni XRP ay manipulated. Ayan, subject of manipulation. Marami daw po kasi sa mga entities na nagmamanipulate dito na gustong makabili sa mababa pang presyo ng XRP. These theories allege that this sustained manipulation has led to price suppression. According to them, XRP's underperformance in recent times, despite gaining legal clarity, is a product of this price suppression. Kaya yan, totoo po yan. Nung nagkaroon po siya ng legal clarity, nagka-gain po siya ng legal clarity, ay dapat ay sumabog na po talaga si XRP dyan. Pero ang nangyari po ay pakita po siya ng underperformance. Kaya yan, ang tanging dahilan dyan or tanging rason ay syempre price suppression. Notably, XRP is only 30% up from its value before the July 13 ruling. The cryptocurrency has also failed to capitalize on the ongoing market rally that has seen Bitcoin reclaim $44,000. Despite the uptrend, XRP remains below 65 cents, a concerning reality. Yan, totoo po yan. Sumabog po si Bitcoin. At ayan, umakyat po siya ng $44,000. At yung kanyang pag-angat na ito ay marami po siyang hinatak na mga altcoins. Pero pagdating po rito kay XRP, ay ayan po, nasa 65 cents lamang po siya. Ayan, at yan po ang talagang nakakabahalang realidad. While most XRP community figures have dismissed these theories as unfounded, EGRAG's recent disclosure adds more weight. Interestingly, yesterday, the unusual price decline saw XRP collapse 7.5% from 63.91, 0.6391 to 0.5910 in 1 hour. The asset was looking to reclaim the 64 cent zone but eventually dropped below 60 cents. XRP had to start clawing its way back above the 60 cents level and restart its journey to 64 cents. It eventually reclaimed the $63 territory, 63 cents territory, but witnessed a quick opposition. Now the asset is battling to sit comfortably above 62 cents, currently changing hands at 0.6195 amid a 0.27% drop today. Kaya yan, bagyang bumagsak po si XRP. At yan ang chart pong muli ni Ginoong EGRAG. Yan po yung head and shoulder niya, yung may yellow rito. Ayan, na kanyang linagyan ng kulay na yellow. Ito yung left shoulder, head, right shoulder. At ayan,
Dapat po talaga ay sumabog na po talaga si XRP ngayon. Kasi nakumpleto na yung kanyang head and shoulder pattern. Maliban dito ay ayan na nga. Ito yung channel, yung kulay blue naman, ito yung channel. Ayan, kung saan ay mas matagal pa itong nabasag ni XRP. Kaya ayan, kung sakaling magkakaroon po ng bullish momentum ay ayan, ang posibleng target raw po dito ayon kay Egrag ay ang 70 cents hanggang 73 cents. Kaya ayan, pero alanganin po yan kung matindi po talaga ang price manipulation. Mukhang mahihirapan siyang makaakyat kung pag matindi po talaga ang price manipulation. Yung balak po kasi ng mga price manipulator na ito ay para makabili sa mababang presyo. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.